Habang unti-unting naglalaho ang mga kalaban ay agad na nagpakawala si Daesung ng kanyang atake patungo sa kanilang direksyon. At pagkatapos niyang gawin iyon ay tuluyan ng naglaho ang grupo. Ngunit sa kabila nito, ay sinabi ni Daesung na walang sinuman ang makakatakas sa kanya kapag naging target na niya ang mga ito. Samantala, sa lugar ng administrator ng Pandemonium ay makikitang nagulat ito dahil, sa sandaling iyon, ay biglang lumitaw ang grupo ni Arashiba. Ngayon ay mayroong malaking pinsala sa kanyang dibdib. Habang sumusuka naman ito ng dugo, ay pinapakalma siya ng kanyang alagad, sinasabing magtiis upang hindi mawala ang kanyang divinity. Sa puntong ito, ay dumating na sa kanilang harapan ang administrator at natatarantang tinatanong sila kung ano ang nangyari. Hindi naman agad makasagot si Arashiba dahil sa kanyang kalagayan at nagsimula pang ang samuka ng dugo, dahil lalong lumalaki ang sugat sa kanyang dibdib. Dahil dito, ay agad na sumigaw ang kanyang alagad sa administrator, inuutusan ito na isarado na ang Pandemonium. Ngunit kasabay ng pagsabi nito ay lumitaw mula sa sugat ni Arashiba ang isang kamay, na labis namang ikinagulat ng administrator. Ang nagmamay-ari pala ng kamay na iyon ay walang iba kundi si Daesung, at sa sandaliling iyon ay agad na niyang tinapos ang buhay ni Arashiba at ng alagad nito. Samantala, matapos gawin iyon ay lumitaw ang isang notification, sinasabing natanggap niya ang isang authority na tinatawag na Demonic Eye. Binanggit din dito na ang kakayahan nito ay maaari niyang mapawalang bisa o magaya ang isang pagkilos na nangyari na o ginawa ng kanyang target. May kakayahan din ito na basahin ang mga nakaraang alaala ng kanyang target, at ang huli ay kaya rin niyang mabasa ang pag-agos ng mga dimensyon at ang rank ng target na kanyang napili. Pagkatapos namang mabasa ito ay biglang umilo ang kanyang mga mata, at mula rito ay lumabas ang napakalakas na liwanag na parang mga laser na nagpaliwanag sa buong lugar. At matapos na hamupo ito, ay itinuon naman ni Daesung ang kanyang atensyon sa administrator, na ngayon ay gulat na gulat pa rin sa mga nangyayari. Nang suriin naman niya ang impormasyon ng nilalang na ito ay binanggit niya na mukhang mapapakinabangan niya ito. Sa pagkarinig naman nito ay agad na tinutulan ito ng administrator at tinawag pa nga si Daesung bilang isang demon, sinasabing hinding-hindi niya isusuko ang administrative authority ng Pandemonium sa kanya. Dahil naman sa mga impormasyong kanyang sinasabi, na kahit hindi niya tinatanong, ay napangiti si Daesung at sinabi na kailangan nga niya iyon. Sa pagkarinig naman nito ay napagtanto ng administrator na masyado siyang madaldal, dahil nasabi niya ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Ngunit bago pa siya makakilos ay ginamit ni Daesung ang kanyang authority upang mapuwersa ang administrator na sumunod sa kanya. Kaya matapos umilo ang kanyang mga mata ay inutusan niya na sumunod sa kanya ang administrator ng Pandemonium. Pagkasabi naman niya nito ay napasigaw ang administrator, dahil sa mga oras na iyon ay narinig niya ang mga boses na nagsasabi sa kanya na sambahin ang Demon God at purihin ito ng paulit-ulit. At makalipas nga ang ilang sandali ng paulit-ulit na pangyayaring ito sa kanyang utak, ay damilat na ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ay magalang siyang yumukod sa harapan ni Daesung at sinabi na simula ngayon ay tanging ang susundin na lamang niya ay ang Demon God. Namangha naman si Daesung sa kakayahan niyang ito at naisip pa nga na mapapakinabangan din pala ang kakayahang ito. Kasunod nito ay tinanong niya kung ano ang pangalan nito. Agad din naman itong sumagot at sinabi na siya ay si Yen. Kasunod nito ay inutusan na niya itong ibigay sa kanya ang administrative authority ng Pandemonium. Agad namang, sumang-ayon si Yen at ibinigay sa kanya ang isang susi na nagbibigay sa kanya ng authority sa Pandemonium. Nang hawakan naman ni Daesung ang susing iyon ay nagulat siya, dahil napunta siya sa isang lugar na puro puti lamang ang paligid. Habang nagugulat pa siya sa pangyayaring ito, ay nakita naman niya ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Samantala, sa Heavenly Realm ay makikita na nagaganap ang 7 solar eclipse, at nang masaksihan ito ng mga nakatira dito ay napasigaw sila sa pagkagulat sa kakaibang pangyayaring ito. Sa Heavenly Palace naman ay makikita si Shimahasa, na abala pa rin sa kanyang trabaho. Ngunit kasabay nito, ay naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa paligid, kaya agad siyang tumayo at naglakad palabas. Pagkatapos, ay lumipat ang eksena sa palasyo ng kanilang main god.
Dito, ay makikitang pinipigilan si Shimahasa na pumasok sa loob ng dalawang nagbabantay sa pintuan nito. Wala namang balak na sumuko si Shimahasa, at sa halip ay galit niyang sinabi na tumabi sila dahil kailangan niyang makatanggap ng isang oracle mula sa kanilang main god. Mariin namang iginiit ng mga bantay na inutusan sila na huwag magpapasok ng kahit na sino. Dahil naman sa sinabi nilang ito, ay bahagyang kumalma si Shimahasa at napatanong sa sarili kung parte din ba ito ng mga plano ng kanilang main god. Dahil naman sa pagsasaisip nito, ay tumalikod na siya paalis. Ngunit matapos gawin iyon, ay bigla niyang pinalakas ang kanyang boses at sinabi sa lahat ng mga residente ng Heaven na makinig sila sa kanya. Sa puntong iyon, ay nagsimulang maglakbay ang kanyang boses patungo sa mga pinakamalapit na mamamayan, hanggang sa makarating din ito sa ikatlong ranggo, na si Sahariel, ikalawang ranggo, na si Remil, sa ikalawang ranggo, na si Coke-Abiel, at sa ikatlong ranggo, na si Daurel. Nang matawag na niya ang atensyon ng lahat, ay sinabi niya sa kanila na maghanda para sa nalalapit na Great War sa pagitan ng kanilang Heaven at ng mga demons. Samantala, balik naman kay Daesung, makikitang nakalapit na siya sa pintuan, kaya ginamit na niya ang susi na kanyang nakuha mula sa administrator. At nang buksan niya ito, ay lumabas mula rito ang matinding liwanag. Ngunit sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin siya. Ngunit nagulat siya nang makita na ang lugar na ito ay kagaya ng kanyang dating eskwelahan. Habang nagtataka pa siya sa pangyayaring ito, ay napansin naman niya ang isang batang babae na nagdodrawing sa kanyang lamesa. At habang pinagmamasdan niya ito, ay nagkatitigan silang dalawa. Ngunit kasabay nito, ay bigla itong ngumiti sa kanya at sinabi, "Sa wakas, nakarating ka na rin dito." Kasunod nito, ay nagsimulang tumawa ang babaeng estudyante, kaya naupo na si Daesung sa kanyang harapan at tinanong siya kung sino siya. Ngunit ang naging tugon ng babae ay isang ngiti at sinabi, "Hulaan mo kung sino ako." Dahil dito, ay ginamit ni Daesung ang kanyang demon eyes upang makita ang rank at impormasyon nito. Ngunit sa sandaling gawin niya iyon, ay labis siyang nagulat, dahil nakita niya, hindi lamang ang mga impormasyon nito, kundi maging ang tunay na anyo nito. At ito ay isang nakakakilabot na nilalang na nagtatago sa anyo ng isang batang babae. Kasabay nito, ay binanggit din ng isang notification na nakatagpo niya ang Great Creation Demon na si Satan. Habang nagugulat naman si Daesung sa enkwentro niya sa pinakanakakatakot na nilalang sa impyerno, na si Satan, ay nagsimula namang tumawa ito at namamanghang sinabi, "Maging ang iyong demonic eyes ay nakuha mo rin." Hindi naman ito pinansin ni Daesung, at sa halip ay agad na tinanong kung ano ang kanyang rason kung bakit siya ipinatawag sa lugar na ito. Excited namang ipinaliwanag nito na plinano niya na ang kanyang magiging mga descendants na makakakuha ng Abyssal Key ay makakatagpo siya. Pagkatapos, ay excited niyang sinabi na tama nga siya sa desisyon niyang ito, dahil dumating na rin sa wakas ang pagkakataon na may ipanalo na nila ang digmaan laban sa mga nilalang na nasa Heaven. Pagkatapos sabihin ito, ay lalo pang lumakas ang kanyang mga tawa. Sa kabilang banda naman, si Daesung, habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ni Satan, ay biglang napansin niya ang isang nilalang na lumapit sa kanya at tinanong siya, "Handa ka na ba para sa iyong gagawin?" Tinanong din nito si Satan kung handa na ba si Daesung para sa kanyang misyon. Agad namang sumagot si Satan at sinabi na hindi pa handa si Daesung, dahil para sa kanya, ay isa pa lamang itong rookie, kaya kailangan pa nila siyang tulungan at ihanda para sa kanyang misyon. Sa puntong ito, ay nadagdagan pa ang mga tila espiritong nilalang na pumaligid kay Daesung. At dito, ay nagmungkahi ang isa, "Dapat ba nating saniban na lamang si Daesung?" Sumagot naman ang isa at tinanong, "Ano naman ang gagawin natin kay Daesung kung gagawin natin iyon?" Sumagot naman ang ikatlong nilalang at sinabi, "Sa palagay mo ba, ang isang rookie na katulad ni Daesung ay karapat-dapat na mapabilang sa atin?" Dahil naman sa harap-harapang pagpaplano at panlalait ng mga ito sa kanya, ay tuluyan ng nap-icon si Daesung at agad na hinawi ang mga espiritong nilalang na nasa kanyang paligid. Pagkatapos gawin ito, ay sinabi niya, "Hindi ko kailangan ang inyong tulong. Gagawin ko kung ano ang gusto ko, at iyon ay ang bumalik sa aking tirahan."
Hindi naman nagalit si Satan sa mga sinabing ito ni Daesung, at sa halip, ay binalaan siya, kung aalis ka ngayon, siguradong mamamatay ka. Lalo namang nagalit si Daesung sa sinabi niyang ito at tinanong pa nga, sigurado ka ba na ako ang mamamatay? Dahil naman sa pinapakitang ugali na ito ni Daesung, ay naging seryoso na si Satan at sinabi, isa ka talagang promising rookie na may magandang espiritu, ngunit masyado ka pang mayabang. Pagkasabi nito, ay bigla namang nagsagawa ng pag-atake si Satan at sinipa si Daesung. Ngunit sa pagkakita nito, ay kumpiyansang sinalag niya ito, saka sinabi, hindi yan uubra sa akin. Ngunit sa sandaling tumama ang paa nito sa kanyang kamay, ay laking gulat niya, dahil sa lakas ng puwersang taglay ng sipang iyon, na nagpatalsak sa kanya sa dulo ng classroom. Habang sinusubukan naman niyang makarecover mula dito, ay nagsimula namang lumipad ang mga evil spirits patungo sa kanya habang tumatawa. Dahil dito, ay ginamit ni Daesung ang bagong kuha niyang kakayahan na observation designation. Kasabay nito, ay naisip niya na kung ibabalik niya ang oras noong bago pa siya atakihin, ay mababaliwala niya ang mga naganap na pinsala sa kanyang katawan. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, walang nangyari. At sa halip, ay nagsimula pang tumawa ang mga evil spirits, sinasabing, hindi kami nasasakop ng iyong mga kakayahan. Pagkatapos sabihin ito, ay natagpuan ni Daesung ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. At habang sinusuri pa niya ang kanyang paligid, ay bigla na namang nagbago ang paligid at napunta siya sa isang wasak na mundo. Napaisip tuloy siya kung nasa isang ilusyon ba siya. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay natanong niya sa di kalayuan sina Changsik at Haren, na ngayon ay sugatan. Dito, ay pilit na tinutulungan ni Haren si Changsik sa kanyang natamong pinsala, sinasabihang, gumising ka. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Sa di kalayuan naman sa kanila, ay makikita ang wala ng buhay na si Haniel. Samantala, sa isang parte ng lungsod ay naganap ang isang malaking pagsabog. At sa lugar na iyon, ay makikita si Dong Sil, na ngayon ay wala na ang isang kamay, at minumura ang umatake sa kanya. Tinanong niya, hindi ba siya nahihiya na ginagamit ang kanyang pakpak sa pag-atake? Ang umatake pala sa kanya ay walang iba kundi si Shimahasa, at ngayon ay muli na namang nagsagawa ng pag-atake gamit ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, bago pa man ito tumama, ay nagawa itong mapigilan ni Cho yung gamit ang kanyang mana shield. Pagkatapos nito, ay tinanong niya si Dong Chol, kumusta ang iyong kalagayan? Ngunit sa sandali ring iyon, ay muling umatake ang kalaban. At bago pa man makareact si Choyong, ay nagawa na siyang mapaslang nito. Dahil naman sa galit matapos makita ang nangyari sa kanyang kaibigan, ay sinimulang murahin ni Dong Sil ang kalaban. Ngunit hanggang doon na lamang ang kanyang nagawa, dahil sa sandaling iyon, ay muli siyang inatake ni Shimahasa gamit ang kanyang mga mata, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos namang gawin ito, ay nagsalita si Shimahasa at sinabi, ang taong nagpabilis ng pagbagsak ng ating lahi ay walang iba kundi si Daesung. Si Daesung naman, na pinanood ang lahat ng ito, ay walang magawa kundi ang magnitngit sa galit. Matapos naman ang eksenang ito, ay muling lumipat ang kanyang lokasyon, at dito ay nakita niya si Soyeon, na pinuprotektahan ang kanyang pamilya at si Chanho. Kasunod nito, ay nakita niya na umiiyak ang kanyang kapatid habang kinukumusta ang kalagayan ni Soyeon. Makikita naman sa mukha nito na halatang pagod na siya habang ginagamit ang kanyang illusion barrier para protektahan ang tatlo. Ngunit sa kabila nito, ay sinabi pa rin niya, okay lang ako, dahil ang barrier na ito ay hindi may detect ng mga kalaban, kaya pansamantalang magiging ligtas tayo. Pagkasabi naman niya nito, ay nagsalita si Chanho at sinabi, ang mga umatake sa atin ay ang mismong mga kalaban na pinuntahan ni Daesung para talunin. Nagalit naman si Soyeon sa komento niyang ito at tinanong, ibig mo bang sabihin, natalo si Daesung ng mga nilalang na ito? Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay may biglang umatake sa kanilang barrier, na ikinasira nito at ikinagulat ni Soyeon. Sa puntong iyon, ay nakaharap nila ang isang malaking lalaki na may dalang palakol. At bago pa man makakilos si Soyeon,
ay muling nagsagawa ng pag-atake ang malaking lalaki, sinasabing, nandito lang pala nagtatago ang pamilya ng isinumpang Demon Gods clan na nanghimasok sa aming heaven. Sa sandali namang tatama na ang palakol sa mukha ni Soyeon, ay bigla namang lumitaw si Chucky at sinalag ang palakol gamit ang kanyang kutsilyo, sinasabihan si Soyeon na, tumakas ka na. Ako na ang bahala rito. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kanyang sunod na pag-atake, ay nahuli na rin siya ng kalaban, at pagkatapos ay tinisa gamit ang isang kamay. Matapos namang masaksihan ang nangyari sa itinuturing niyang anak nila ni Daesung, ay nagsimulang magalit ng husto si Soyeon. At habang inilalabas niya ang natitira niyang aura, ay ginamit na niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang instant death. Napasigaw naman ang kalaban dahil sa atakeng ito. Ngunit dito na nagtatapos ang chapter para sa linggong ito. Abangan ang susunod na kabanata, dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel, at kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta, hanggang sa susunod na episode, mga lods!